balance and complement. In times, for example, that the weather is not cooperative outside and therefore yields are low in open farms, then to complement that and to stabilize prices, you do have hydroponics and urban gardening where they are more protected because they have natural wind barriers, your buildings, your homes, and of course, if it's hydroponics, you can actually grow lettuce in a condo inside with LED lights, etc. So pagka bumagsak ang supply dahil sa bagyo, then you have hydroponic supply available to augment, and therefore you're able to stabilize prices. So I see it in that regard. And urban gardening is the same. Hindi self-sufficient in food ang mga urban centers as it is. But with urban gardening and urban support for vertical farming, then you can reach a level of nutrition, accessibility of affordable food in urban centers. And so we support the effort at propagating even further. I understand the DA has several interventions, both rural and urban. Meron silang gulayan sa paaralan. Over 40,000, I think, are involved in this, both rural and urban. And in urban centers, meron din, ano? Yes. But yes, we're more than willing to look into this. What is the status? How can we even further promote it? And what budgetary support would be necessary? We have a bill pending in your committee. We would be happy if you could give it some attention and the other policies that we mentioned earlier. Yes. Thank you very much, Mr. President. I thank the good sponsor for so willingly giving me information and clarifying the issues. Thank you very much. I should thank the good senator. She was a more senior to me in the field of agriculture. I just followed her lead. Maraming salamat. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Ligarda. Majority Leader. Yes, Mr. President, last to interpolate or make a manifestation, Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Kung mamarapatin po ng ating kaibigan ng konting katanungan po. Wala pong problema. We are more than willing to answer the questions in interpellation of Senator Padilla. Maraming salamat po. Ang katunayan po ay ako po sumusuporta sa inyo pong napakagandang talumpati. Yung pong aking manifestasyon ay napakahaba po talaga, pero nakatingin na po sa akin si Senator Bam. Dahil siya po ang susunod, iiklian ko na lang po. Alam niyo po, kanina pong umaga, tayo po ay nakipagpulong sa isang senador ng Amerika. Si Senator Scott ng Florida. At nakita ko rin po na nakipagpulong din po kayo sa US-ASEAN Business Conference. Nandun po kayo. Ito pong pangyayari kanina, nakausap po namin yung senador. Medyo nahirapan din tayo ng konti dahil English ang usapan. Pero maliwanag po sa kanyang sinabi na may pag-asa na tayo ay magkaroon ng kaguluhan talaga. Ang sabi nga po niya sa English, every country is preparing for the chance of conflict. Mm-hmm. So ang tanong ko po ngayon, napag-usapan niyo po ba doon sa conference na pinuntahan po ninyo, yung patungkol po sa food security kapag nagkaroon ng tayo ng hidwaan at tayo'y nadamay dahil sinabi din po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi din niya tayo daw po ay mag-prepare. Mag-prepare daw po tayo kung sakaling tayo daw po ay mabitbit diyan sa Taiwan conflict. So ang tanong ko po, una, napag-usapan po ba ang tungkol sa food security diyan po sa inyong dinaluhan na conference? Yes. Magandang tanong yan. Although hindi direktang napag-usapan, may mga bagay na napag-usapan na may kinalaman sa posibleng pagpapalago pa ng ating agrikultura. Yung isang kumpanya ng US-based company
ay nagki-clinical trials halimbawa sa African swine fever vaccine. Interesado silang i-introduce ito dahil nga ito ang daing ng ating mga magbababoy na kulang ang mga bakuna, availability ng bakuna. So yon ang isang bagay na napag-usapan. Paano pa palalakasin ang sektor ng livestock? Dahil alam nating mahal ang karneng baboy, nag-i-import tayo dahil we are still recovering from the African swine fever na tinamaan ng ating magbababoy. May meron din pinag-usapang indirekta sa usapin naman nitong ilang mga produkto na nais po nilang i-introduce sa ating merkado na may kinalaman din sa pestisido, sa pataba, at etc. So, ulit, paano palalakasin pa ang sektor ng agrikultura? Nabanggit ko sa kanila na 7 billion lang ang agri-exports ng Pilipinas. At malaking bagay ang investment sa infrastruktura, sa agrikultura, sa financing para mabigyan ng suporta ang sektor ng agrikultura na malaki ang posibilidad na lumaki pa kung mayroong ganitong suporta. Pero sa usapin ng paghahanda sa posibleng disruption ng conflict dito sa West Philippine Sea, hindi nating direktang pinag-usapan yan. Ngunit, ang pagkaintindi ko ay may 35 kumpanya na dumalo nung tayo ay humarap sa kanila kasama ang ating kasamahan sa Kongreso na si Congressman Miro Kimbo. Pero meron pang kasunod na komperensya. Although hindi na ako nakapagpulong doon tungkol naman sa defense, sa mga armamento, na mga kumpanyang nasa security na nag-participate a few days later. Hindi ko alam kung tapos na, pero naririto sila. Pero hindi namin napag-usapan ng direkta itong pagpaplano o kaya paghahanda. Apo. Maraming salamat Although po. magandang tanong po yun. Apo. At kung maaari ko nga sabihin, kaya nga nananawagan ako at sana masuportahan ng ating mabutihing senador mula sa Camarines Norte na suportahan ang ating pagkilala na may krisis sa pagkain, may krisis ang ating sektor ng agrikultura at kinakailangan nating kumilos sa isang agricom at ipasa ang mga batas para maagapan natin at maharap natin ng maayos itong krisis na ito. Alam niyo po, Ginoong Pangulo, ako po ay masaya sapagkat yung atin pong bagong chairman sa agriculture ay exposed po siya dito sa mga pronouncement ng mga world leaders patungkol po sa kaguluhan. Sapagkat alam niyo po, kapag ka nagkaroon talaga ng conflict, geographically, medyo mahirap po yung sitwasyon natin dahil alam niyo naman, pag may conflict, laging air and sea blockade ang nangyayari. So, ang gusto ko po lang masigurado sa pamumuno po ninyo ay makapaghanda ang ating gobyerno dahil sabi nga po nung kausap namin, every nation is already preparing. So sana po sa inyong pamumuno, makumbinsi din po natin ang agrikultura natin na mag-prepare na rin po tayo ng sarili nating pagkain para pag dumating po yan, kung dumating man, wag naman. Wag po tayong sa gutom matalo. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat Ginoong Senador Padilla. Sabi nga kanina ni Senator Loren Legarda, food security is national security. Hindi maaaring matugunan ang iba pang mga prioridad kung hindi ito bibigyan ng importansya. In fact, nung kami ay bumisita at nagkaroon ng exposure dito sa China tungkol nga sa agriculture, top sa agenda ng Communist Party ng China every 2 years pag sila ay nagpupulong ng National Congress nila, number 1 o number 2 sa agenda ay agriculture. At nung tinanong ko bakit, sabi niya, pagka hindi natutukan ang agrikultura, at ang food, sabi niya, we will be many Chinas. Ibig sabihin, magkakawatak-watak sila.
So talagang mahalaga ang food security at paghahanda. Maraming salamat at magandang hapon. Thank you, Senator Padilla. Thank you, Mr. President. And thank you for this opportunity. May we request that the privilege speech and the interpellation be referred to the Committee on Agriculture. Yes, Majority Leader. Yes, Mr. President, but before we refer the said privilege speech, I'd just like to thank Senator Pangilinan. Also, with my small contribution, Mr. President, being the principal author of the RA 12022, or the Anti-Agriculture Economic Sabotage, and also the previous to the Anti-Agricultural Smuggling Law. We're hoping that with the resident agriculturists back in the Senate, that we will be able to really implement properly these laws. Sana naman po ay may mahuli na talaga ring smuggler at hoarder, no? Para po may ayos din natin ang ating sector ng agriculture. Mr. President, I move that we refer the privilege speech of Senator Pangilinan in all the interpellation and manifestations there to the Committee on Agriculture, Food, and Agrarian Affairs. So move, Mr. President. Any objection? There being none, the privilege speech of Senator Pangilinan is hereby referred to the Committee on Agriculture. Mr. President, Senator Bamakini would like to deliver a privilege speech. I move that he be recognized. Senator Bamakini is recognized. Deliver his privilege speech. Maraming salamat, Mr. President. Magandang gabi sa ating lahat, sa mga kasama ho natin dito sa Senado, mga kababayan at kapwa ko Pilipino. Karangalan ko po na pag-usapan ang kasalukuyang kakulangan ng libreng internet connection sa pampublikong lugar, lalo na po sa ating mga paaralan. Noong 2017, pinasa po natin ang Free Internet Access in Public Places Act o Republic Act 10929. Sigurado po ako na lahat tayo ay sasang-ayon na napakahalaga ng internet connection ngayon po sa ating mga buhay. Isa na siyang pangailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang po ito para makausap ang ating pamilya at kaibigan, ginagamit din po para makahanap ng trabaho, magsimula o magpalago ng negosyo at pakikipagtransaksyon sa gobyerno. At ngayong panahon ng tag-ulan, bagyo at baha, kailangan na kailangan ng internet connection para makakuha ng pinakabagong balita at update upang maging ligtas sa panahon ng sakuna. Alam po natin na sa panahon ngayon, napakalaki ng gastusin ng pamilyang Pilipino. Kasama po sa pinagkakasyang budget ng pamilyang Pilipino ang presyo ng koneksyon sa internet. Maging wired or wireless broadband o mobile data man yan, naglalaan po tayo ng pera para makakonekta sa internet. Ayon po sa National Information and Communications Technology Household Survey, noong 2024, ang pangkaraniwang gastos ng isang pamilyang Pilipino ay 1,069 pesos and 10 centavos bawat buwan sa koneksyon sa internet. Nakita din po sa survey na ito na ang pinakakaraniwang hadlang sa karamihang pamilyang walang koneksyon sa internet ay ang mataas na presyo. Sa ASEAN po, pangatlo sa huli ang Pilipinas sa internet affordability ayon sa Mobile Connectivity Index ng GSMA. Ibig sabihin po nito, bukod pa sa may issue na tayo sa bilis at lawak ng nasasagap, napakamahal pa po ng internet sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, around 20 million Filipinos still cannot afford regular internet access. At marami po sa ating kababayan ay nakakakonect sa internet gamit ang piso Wi-Fi. Pero tulad po ng iba't ibang mga tingi-tingin bibilhin, mas malaki ang gastos po sa dulo. Ang masakit pa po dito, kadalasan mahina ang internet connection dahil marami po ang gumagamit at posible din na hindi din reliable ang network sa iba't ibang mga lugar. Nakasanayan na po natin ang kakulangan, kaya madiskarte po ang Pilipino. Kaya uso ang tingi-tingi. Pero sa totoo lang mga kasama, 2025 na po at mag-iisang dekada na mula pinasa ang RA 10929 or Free Internet Access in Public Places Act. Mahalaga din po ang internet connection para sa mga Pilipinong mag-aaral at sa ating mga kabataan. Ang access sa internet ay access din po sa kaalaman. Napag-usapan ko na po nung nakaraang privilege speech kung gaano kahalaga ang internet sa ating mga paaralan, kung paano to makakatulong sa research,
sa homework, sa karagdagan